Praise the Lord, everybody. Once again, sa aming mga bisita, we welcome you sa place na ito. And welcome once again, Brother Romel. At si Brother Rowel ay umuwi na, no? Nung Friday. I hope na siya ho ay nagbabaga-baga pagbalik niya sa Paduba. Okay, so sino sa inyo nakaalala ng ating lecture o preaching last week? Anong kwan doon? Okay, if you remember this, yung nagsimula sa katanungan, are you a private success, a public success, or a private failure? Marami ho sa ating ganyan. Pag tinitingnan ay parang okay naman publicly, but behind the scene ay failure, mga kapatid. So, and we deal about the secret, the hidden sin, na kung saan ay we use the story of Achan na tinago niya ang samsam that speaks about devoted things o yung curse na things, ano? And it's about tinatago mo yung secret, no? May sikreto ka at nagkaroon siya ng maraming consequences na hindi naging maganda. Nandiyan yung failure, death of the family, dahil sa consequences ng sin na yan, at higit sa lahat, ay nawala ka, no, sa presensya ng Panginoon. Now, who wants reward today? Sinong gusto mabigyan ng reward? Gusto niyo ba ng reward? Okay, pagtanungin kita, kunyari, Brother Joshua, anong gusto mong reward? Meron ka ng reward? Galing sa Diyos, ayaw niyo? Pag tinanong anong gusto mong reward, kung nga ang Panginoon ngayon nagtatanong, anong gusto mong reward? Pwede mo ba sabihin, mayroon na? Boy, skies is the limit na yan. Brother Benz, anong gusto mong reward? Mataas na grade. Tama, matangkad ka na rin. Pagbibigyan ka ng Panginoon. Ang baba naman ng mga pinaghihingi niyo. Anong gusto niyo reward? Gusto kong maging mayaman ang tao. Mas mayaman pa kay Elon Musk. Alam nyo ay ang Panginoon natin, once na, yun ang gusto ng Diyos, gusto niya humingi ka ng reward. Kaso nahiya kayo no? Tinisting ko talaga kayo, medyo mahiyain kayo. Pero ang gusto ng Panginoon, humingi ka ng reward. Kasi pag hindi ka humingi ng reward, parang wala kang pakialam sa Kanya, no? Okay na ako na parang ganon. So ngayong araw na to, let's open our Bible in the book of Matthew. Chapter 6. Sige, basahin natin, verse 1. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Yan, related ito last week. Kasi public, na parang okay naman, mabuti naman, righteousness, at sabi niya, mag-ingat kayo na
sa pagdi-display ng inyong mga karangalan bang righteousness dyan? Katwiran, kabanalan, kabutihan, na makita ng mga tao. Dahil sa bagay na yan, wala kayong matatanggap na reward sa ating Ama sa langit. Verse 2. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yon. Verse 3. Basahin natin lahat. Sige. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ito ay mababang English ito, na para mas maintindihan nyo. King James, na iba yan dito. Pero hawig siya. Sige, verse 4. Upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Okay, verse 5. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Okay, verse 6. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Okay, so 16. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 17. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong muka. 18. Upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong ama na nasa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Okay, tayo muna tayo saglit to respect we'll pray to the Word of God. Lord, we greatly appreciate you, Lord. We lift up thy name. You are a great God that we worship today. God, thank you for the life. Thank you for the provision. And thank you, O God, for the trials. God, I pray today that you pour out your blessing spiritually to your people and guide me as your servant to speak the word na gusto mo, Panginoon, iparating sa bawat puso. God, that let this word will be a word of restoration, a word of healing, and a word of God of strength to face the battle in life for another weeks, O God, in our spiritual battle. Bless this congregation and bless me, O God, and make this venue and platform today a powerful platform. Here we can feel your presence with fulfillment today. In Jesus' name, bless thy word. Amen. Thank you very much, and you may be seated. Okay, last week we dealt with the secret sin, na hindi maging maganda, may mga secret na wala kasing sikreto na hindi nabubunyag. Ang mata ng Panginoon kahit saan, ng dako nandoon, kaya wala kang masisikret, mga kapatid. Maaari ay yun ay alam ng Panginoon at hindi ko alam. Darating ang araw, mabubunyag din siya. At ang pinakamasama na secret, pag yun ay secret ng the lust, the sexual desire, pag yan ay nagkaroon ng judgment, masakit ho yan. Di ba? Okay, so today, atin ho, ito naman, the secret that God wants for us. Ito naman ang sikreto ng gusto ng Diyos sa atin. Okay, sawa na ba kayo sa kapusan? Sino mga kinakapos na sawang-sawa na dyan? Taas kamay. Marami talagang mayaman pa rin sa Tanawan, kahit paano. Marami pa rin magagandang buhay. So, ang mga hindi nagtaas, sikreto nyo yan.
O sino na bang sawang-sawa sa sakit? Sakit ng puso. Pero ngayon mga kapatid, we will discover, ganito lang pala kasimple ang pagpapala. Itong sikreto ng gusto ng Diyos sa atin. Parang puputulin ko sana pero parang sayang kasi. So okay lang ba mag-usap tayo ng medyo ayos, ano naman? Mga isang oras lang naman. Ayos lang? Okay lang? Kasi pag pinutol ko to, hindi sayang. Tapusin natin itong mga sikreto na ito. Okay? Hindi lamang ito secret na gusto ng Diyos sa atin. No, ito ay kakaiba. Dahil ito naman ang sikreto ng gusto ng Diyos sa atin. Okay? So, hindi lang basta secret, kundi ito yung top secret. Pag sinabing top secret, may pinakamataas na sikreto. Ibig sabihin, may magandang sikreto. Pinakaayos na sikreto ito. Gusto niyo bang malaman? Handa na kayo? No hard feeling. Maganda yung pag-uwi natin, puro tayo duguan eh. Okay. Matthew chapter 6, alam naman natin, is a sermon on the mount. Tama? Yan ang ginamit natin. And Jesus was teaching about pinakamataas na righteousness. Kung mayroon ng mataas na righteousness, ito yung turo ng Panginoon na ito ngayon. Ang theme ng Matthew chapter 6, sino makakalam? Matthew chapter 6 na theme. Sige nga, sino makakalam? Bakit? Okay, sa verse 33, nandyan yung paborito ng verse ng lahat ng tao sa buong mundo. Kahit unbeliever, kabisado niya yan. Di ba? Put God first. God always wants to be the first. Tandaan niyo to. Sa decision making, pag kayo nalito, sisimba ba ako mag-outing? Sisimba ba ako ngayon? Magmumall? Sisimba. Ano ba talagang gawin ko? Simple lang. Unahin mo lang ang Diyos. Para hindi ka malito. Tatrabaho ba ako ngayon? 35% ngayon eh. 37.5%. Naku, Sunday pa, pumatak ng holiday. Double pay. Saan ba talaga ako? Sa church o sa trabaho? Anong desisyon? Hindi sila makadecide. God wants always to be the first. Okay? So, mga tao ba tayo? Are we human? Okay, dahil human kayo, ito yung human. Ang human, mayroon siyang built-in attitude that he always wants to be recognized. Tama no? Human wants always to be praised. Kasi we are created in God's image. God wants to be praised. Di ba? Gusto natin makarinig din ng ulam man lang dun, kahit kunting pasalamat. Di ba ganon? Oo, ganon. Gusto natin kasi we want to be honored. At dapat yung mga nagagawa natin, kailangan mayroon talagang special mention yan. Kaya minsan pagkatapos ng anniversary, maraming masamang loob kasi hindi nabanggit sa pulpito. Ay, salamat sa kayo, salamat kayo pala. Salamat sa nagluto. Siyempre, nakakalimutan na rin. Pero minsan hindi pumapalag. Pero after 5 years na sasabi niya, nung nakaraang anniversary nga, hindi man lang ako minensyon din eh. Di ba pag yung sinabi, the pride of Tanawan. Tapos ikaw yun, anong yung feeling? Nalipad ka na. Halimbawa, nag-contest. Nandun ka na sa regional. The pride of Tanawan. Oh, sarap ng pakiramdam, no? Sipin mo,
milyon o libo yung sa tanawan, ikaw ang pride ng tanawan. Kung sa beauty contest, ikaw ang pinakamaganda ng tanawan. Yung attitude na ito, may origin ho yan sa ating great parents, which is the pride of life. Pride of life, doon bumagsak yung tao lagi. Pride of life, ano pa? Lust of the eyes and lust of the flesh. Ganyan lang, ilang generation man ang dumating sa tao, sabi ng interview doon kay Satan, sa kanya, human is just the same. Kahit ilang generation, it's just the same. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. And it's still very effective na ginagamit namin, sabi niya. O, tandaan niyo, dahil ito ho ang kasalanan na gustong i-address ng Panginoon sa ating ililecture ngayon. Gusto niya mawala ito. Sige, tingnan natin ulit. Yan. Now, the first secret, mga kapatid, na gusto ng Diyos sa atin. Anong unang secret na gusto ng Diyos sa atin? Pag binasa niya, anong secret ang gusto niya sa atin? Secret tungkol saan? Sige, yan. Ha? The first secret God wants for us is our giving. Ito ang number 1. At dito tayo tatagal. Malamang 50 minutes tayo rito. Ang unang-unang secret na gusto ng Panginoon sa atin is how we give. Our charitable deeds. Parang sinasabi ng Panginoon, be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Parang sinasabi niya, huwag kang masyadong mag-showy, huwag mong ipahayag, huwag mong ipagyabang ang mga sa tingin mo mabubuting bagay na nagawa mo para lang mapansin ng iba. Because the word, be careful, is a warning. Mga kapatid, righteousness that draw attention for the sake of recognition was not approved and strictly warned by God. Yung mga bagay na pinapakita mo para ma-recognize ka. Nasabi, walang pangalan ko dito sa pledge. I-announce mo naman sis sa GC para makita rin nila na nandyan din ako. Sinong guilty diyan? Now, some are practicing righteousness in front of others for the purpose of making themselves look good or gain recognition. Ano ngayon ang modern way of showing your deeds in order to be recognized? Ano siya ngayon? Okay? Through social media. Yan ang pinaka-modern ngayon. Gusto mo lang makilala? Magpa-social media ka lang. Yung iba nga, wala na silang trabaho eh. Nag-vlogger na lang eh. No? Vlogger na lang. Minsan, hindi para lang mapanood. Iba yung caption, kasinungalingan, kaysa doon pag binuksan mo, mapanood mo iba. Terribly. Wala pang laban ni Tapales, talo na si Inoue. Size pa lang ng umaga. Yung pala, naku naman, grabe nga pag sinungaling. Nakita niya? Now, don't advertise or post for the purpose of recognition as being good and helpful.
Huwag natin gawin yan. Minsan sinasabi natin, good deeds naman yan eh. Post natin. Para gayahin ng iba. No, gayahin nila. Gumawa rin sila ng mabuti. Ang tanong, talaga naman kaya? Kung baga pag tinanong mga kabataan ngayon, ang sagot nila, talaga naman, kaya? No, maraming ganon ngayon na Kristiyano, post ng post, no? Pero okay rin yon. Kaya lang, sorry. Dahil hindi approved sa Diyos yon. It is not approved in biblical practice. Sinabi ng Panginoon. Wag. Okay? Pero may mga intention talaga for the purpose ng showing off. Ang malungkot lang, sana wala ditong apostolic, lalo na taga-Tanawan. Kahit hindi naman good deeds ngayon, pinopost. No? Kahit hindi good deeds, parang ugali niya na talaga mag-post. Umaga, tanghali, gabi, iba-ibang post. Siguro pag nagkatabi kami, ang ganyanin kong kamay, bitawan mo na kasing cellphone. Kaya ka post ng post, ayaw mong bitawan yan eh. Allergy talaga ako dyan. Kahit hindi good deeds, pinipost for the purpose of appreciation or likes. Alam nyo, Christians should avoid that. Hindi naman tayo nakikialam dyan eh. Pero sa totoo lang, si Jesus Christ, pag maraming tao, alis siya eh. Siguro kung uso cellphone ngayon, terribly, no? Kahit saan pumunta si Jesus Christ, ang dahil multimedia na nanalangin ka. Post more about God, not yourself. Okay yan. Pero Christian, kasi hindi ka naman kunyari makapag-house to house, hindi ka maka-home Bible study, hindi mag-post ka tungkol sa Diyos. Huwag masyadong i-post yung sarili nyo. Alam nyo, kaya hindi tayo masyadong nagiging close sa Panginoon. No, hindi tayo masyadong naging close sa Panginoon. Kasi we more advertising natin ang ating sarili kaysa sa Kanya. Kaya hindi tayo masyadong close sa Diyos. Yung isang preacher na may healing, bago siya dumating doon sa lugar, ito ay true story. Nandun na yung tarpaulin niya. Kasing laki ni Sam Torres. Nakalagay na crusade. Healing. Pagdating ng crusade, walang na-heal. Kasi in-advertise niya yung mukha niya doon, ding Diyos. Dapat ang Diyos yung advertise mo. Ano ulit sabi niya? Be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Otherwise, ano daw mangyari sa'yo? Lahat naman tayo gusto ng reward. Ibig sabihin, if you already receive an award or recognition from men, that's all, okay na. There's no more available reward from you, from our Heavenly Father. Kasi kung gusto mo lagi ng award, gusto mo ng recognition, siguraduhin ko sa'yo, wala na ka nang matatanggap sa Ama. Kasi ibig sabihin, hindi na secret ang ginagawa mo. Ang reward, pag secret lang. Tama? Kaya those who already receive recognition from people and the world will no more have recognition from God. Okay, nandito na tayo. When you do charitable giving, do not blow a trumpet before you. As the hypocrites, pag sinabi ni Jesus Christ talaga nito, noong unang panahon, existing talaga yung mga ganitong pangyayari. Kasi ang mga hipokrito doon, pag nagbigay sila ng, kunyari mayroon silang ibibigay na tulong,
Sinasadya nila yan ng maraming tao. Marami na ba? Uy, tunog mo na yung trompeta. Ta-na-na-na-na-na-nam, tug-dung-dung-dung. Magbibigay ako. To get attention. Ganon talaga ang existing noong unang panahon. Now, itong tanong. Kung ang unang secret na gusto ng Diyos sa atin ay about kung yung ating charitable deeds, essential ba ito na sekreto? Pag sinabing essential, mahalaga sa mahalaga. Mahalaga pa sa important. Parang tubig, hindi pwedeng mawala. Ito ba ang secret na ito ay essential? And do you believe this is a spiritual issue? Okay? So, handa na kayo. Spiritual issue to mahalaga to. Agree kayo doon? Sino? Sige. Sinong nag-agree? Taas kamay. Okay. Lagot kayo. If God loved this secret, and if the first secret is through our charitable works or giving, who among you are giving or doing charity works? Yan. Dahil mahalaga yan, gusto ng Diyos yan, at ito pa, number 1 siya, no? Ang tanong ngayon, sino nagcha-charity works? Number 1 pa lang, bagsak na. Sige. Pero hindi natin alam, nandito pala ang nanggagaling ang magandang reward. Marami sa atin na nagsasabi, at least, hindi ako yan, hindi ako nagtutrompeta. Talaga naman, wala kang naibigay Magtutrompeta ka pa. Now, may question, kamusta na ang ating charity? Yan. Kamusta na ang ating charity works? O charity? May charity ministry ba tayo rito? Mayroon? So, kamusta na? Mga kapatid, gusto natin pagpapalain talaga, hindi lamang ako, hindi lamang ikaw, kundi yung Tanawan Church ngayong taon. Mayroong mga nagsasabi dyan, basta ako, tutulong ako dyan. Marami nagsasabi, basta ako, pastor, tutulong ako dyan. Pero pagdating siya nandyan na, minsan, wala na. Kaya pag nagsabi ka, gawin mo. Kasi pag hindi, mauwi lang sa yabang yan. Now, saints, I pray and I wish that this year will make this charity deed as priority in this church. Amen ba? Hindi puro lang tayo, hindi puro lang tayo gain. Income. Income ka lang, income. Gain. Dapat may sharing ka rin sa iba na nangangailangan. Kasi sabi ng Proverbs, whoever is generous to the poor, sige nga, basahin natin. Diyan na der para advance ka, kaya binigay ko yan. Proverbs 19:17. Okay. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Ayan, maganda. Pag kayo pala nagbibigay o sa charity, ang laki ng utang ng Diyos sa'yo. Tandaan nyo to, ayaw ng Diyos na may utang siya. At pag ang Diyos ang pinautang mo, malaki siya magbigay ng interest. Sigurado talaga yan. Yan And then, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. you see. Hindi kaya itong dahilan, minsan malalaki ng sweldo nyo, kayo ay overtime, pero bakit kapos? Kulang ng ganito. Charity. Lahat ng mega church, nagtataka ako, inaral ko sila, ba't ang bilis lumaki ng mga church na ito? Kailan lang sila Matindi ang charity works.
Tiningnan ko matinding charity works. Mayroong church na 30,000 crowd. Isa sa charity works nila is to help Israel. May offering talaga sa Israel because they believe if you bless the people of God, God will bless you. Alam nyo, kahit 1,000 pesos lang kunyari, padala mo sa Israel buwan-buwan, I do believe pagpapalain ng Diyos yung church natin. Sana darating ang araw, mayroon tayong mga scholarship na mga totoo. Mga mahirap dito, tulungan natin. Okay ba kayo? Sige nga, taas kamay. Ayan, sige. Sister Jen din na saan? Taas kamay kung sinong okay dito gustong tumulong. Sister, picturean mo. Talaga, picturean mo. Sinong gusto ng charity works? Tapos lagay mo doon sa caption, ito yung mga gusto ng charity works. Hindi, totoo to picturean mo, sige. Ulitin kong tanong. Sinong naniniwala na ang unang secret na gusto ng Diyos para sa atin, para magpapalain ka, is through giving and charity works? Ayan. Sinong gusto? Isuso mo maigi Okay na. God will bless you. Now, ito ay, Jesus Christ is really describe what hypocrites are doing before. They blow a trumpet while giving. They're saying, hey everybody, look, magbibigay ako ngayon, masyadong malaki. Kailangan tingnan nyo talaga para may witness. Gusto ko makita nyo, I am very spiritual because I am giving. Ito yun, sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, you are broadcasting to other people what you have done. Alam nyo, 1986 ako na-baptize. Ilang years na? 96, 2006, 2016, 27 years. 27 years? 28 years. 28 years na ako. Sabihin natin, ang observation ko sa church ganito, ito yung mga silent na tao about their help to the ministry and the church. They were really blessed by God ngayon. Nakikita ko magandang nagiging buhay nila. Yung mga secret lang, hindi masyadong yung mga tumutulong talaga. Ito rin sila ang mga taong hindi marunong magbilang sa mga naibigay nila. Meron kasi nagbibigay na okay sa 10 years. Pero after 10 years, pag nagsamaan na kayo, nagkakaroon na nagiging historical na siya. Tinitrace niya na yung mga history, nire-recall niya na ang kanyang mga nabigay. Alam niyo, at sinusumbat, pangit ho yun. Ito, pag binigay mo na sa Diyos, hindi mo binigay sa tao yun, sa Diyos yun. At huwag mong sumbatin. Kasi kahit nagbigay ka ng 1 million, sayang ang binigay mo. Kasi nagsumbat ka. Minsan natutruma ako sa mga ganyan. Kaya nag-aalangan ako sa mga contribution na yan Kasi baka ang darating ang araw, ako'y masusumbatan. Ingat na ingat ako sa ganon. Hindi ako masyadong mahilig contribution. Pag may pera ako na lang. Kaya nitong 2024, pakinggan nyo, I declare sa church, walang pledges. Walang pledges, 2024. Sa bagay, ang pledge lang naman natin sa maintenance yun It was, nagsimula kay Brother Ivan. So, ang lahat ngayon na gustong mag-ipon na kayo. Yung mga may plano na magbuo ng pamilya, mag-ipon na kayo.
Yan ha. At ang mga malungkot sa inyong buhay, sa tingin ko makaipon na kayo. Amen ba? Tayo nyo. Pero, sa totoo lang naman, dito sa church natin, hindi yan uso yung pledge. In 10 years of existing, walang ganon. Punta kayo sa iba, malulula kayo. Matindi. Doon sa kasama namin ni Brother Isaac Camon, pastor kasi ng Tagaytay yun eh. Matindi ah. Ang kanilang lupa binili ng 1.2 million. Tapos, pinatayuan pa ng building. Wala silang pera. Pero ang ginawa niya, hindi naman siya nanonood eh. Minsan nasabi niya, hindi na tayo nakikita pero pinapanood kita sa live, lagot. Sabi niya, ano kayang gawin? Kasi nung pinatayo ang building, 8 ang poste. Miniting niya yung 8 elder niya. Gusto niyo ba maging bahagi kayo? Pwede tag-iisang poste tayo. Para darating ang araw, akin ang poste na ito. Tama rin naman. Alam niyo, pag wala kayong maibigay sa Diyos, walang mag-hold sa iyo sa oras ng iyong kahinaan. Pero, pag alam mo nag-invest ka sa Diyos, kahit mahina ka, lumalakas ka. Tama, no? Di ba? Parang ganon din kayo. Kahit malungkot kayo, pag naisip mo, marami naman akong pera sa bangko, di ba sasaya ka? 15,000 daw isang poste. Tig 15,000 talaga sila. Tapos nagkaroon sila ng, siyempre supervisor din yun, foreman din dati. Magaling din siya sa mga gun chart. Isang taon, ito tayo black, tig to 200. Pagkatapos doon ng 5 buwan, wala na, zero na lahat. Naku, nagkakasala lang tayo. Ganun nangyayari. Yan kapatid. So, bahala kayo, bisto walang pledge ang ating ngayong taon. Para may kayo, magiging, sige, tingnan natin. Kaso, itong tanong, paano kayo? Paano nyo maipractice ang tamang mensahe at maging maayos ang buhay nyo? Sabi ni Brother J. Lord, nung siya mag-encourage, sabi, okay lang kaya, Pastor, sabihin ko, ikaw naman, kaya mo naman, kahit walang pledge Siguro, tama rin naman. Kahit walang pledge, ayos lang ako. Pero ang tanong, paano kayo? Darating ang araw, pag nag-improve yung church, mag-worship kayo, hindi nyo maramdaman ang ganda ng worship kasi wala kang bahagi. Kaya lahat sila doon sa New Year, nakatingin sila sa kambing kasi alam nila may bahagi sila. So we will see which is the most effective for blessing. We will try 1 year. 1 year lang naman Kung ano ba talaga ang effective sa blessing, your way or the way that I'm trying to imply to everybody for many years. Okay? Matthew chapter 6, verse 3. But when thou alms, let not thy left hand know what thy right hand is doing. Mahirap yun Pag nagtrabaho yung left, dapat hindi malaman ng right. Pwede ba yon? Hindi alam ng left ang ginagawa ng right. Ang charity deeds na gusto ng Panginoon ay ganito. You know what is the most important o effective charity deeds? Sino makahula? Anong pinaka-effective na charity na gagawin mo? Effective talaga. Yung nagbibigay ka
na masasaktan ka talaga. Na, ang iba, parang charity sila, pero nangungulikta lang sila eh. Tapos na nakulikta nila, ibigay nila, sila ngayon ang magaling. Pero hindi naman kanila yon. Para sa akin, hindi yon. Dapat ikaw magbigay. Paano ang porsyon mo? Kasi sisikat ka lang doon. Ang ganda ng binuo kong programa. Daming natutulungan, pero sa totoo lang pala, baka kumita ka pa doon eh. Disgrasya ka sa Panginoon pag yun ugali mo. Ang pinakamaganda na charity deeds, ang sakit talaga. Laglag at butas bulsa mo. Masakit talaga yon. Pero may mga bagay minsan na masakit, pero kailangan mong gawin. Kasi alam mo, mas mahalaga yung nakapagbigay ka ng saya kaysa sa feeling mo ngayon. Alam mo, mas maraming masaya. You know, in giving, the best thing you've given are the things that hurt you so much. Yung bagay na pinaka-the best, yung talagang feeling mo, matindi yung uga sa'yo. First fruit is very painful. Amen? Hirap ibigay ng first fruit. Masakit talaga yon. Kung i-observe mo actually ang first fruit, napakasakit. Pero diyan kasubukan ng Diyos eh. At lahat ng sumubok niyan, salamat sa mensahe kanina, malalaman ang iyong pananampalataya, masusubukan. Ito, sa buong mundo, wala pa nangyari na ito. Itong pinakamasakit. Sinong pwede mag-offer ng anak niya na papatayin niya? Pinangakuan ka, after 25 years, yung pangako dumating. Nung dumating na yung pangako, sabi ng Diyos, ihandog mo yan. Hindi alam ni Abraham, na ang gagawin niya pala, may effect yun 3,000 years pagkatapos. Forever na effect yun habang may buhay ang tao. Minsan, hindi nyo alam, na ang ginagawa nyo kahit maliit, may effect pala sa buhay nyo yan pagdating ng panahon. Siguro, kadami-dami namang pagsubok. Ba't kaya itong anak niya? Kasi maaari, after 25 years nung binigay yung anak, matindi siguro pagmamahal ni Abraham kay Isaac, ano? Wala na siyang ginawa, kundi, siyempre, 100 years ka na, patulog-tulog, gano'n. Wala na sa sigurong ginawa. Lagyan na lampin, lahat na lang. Minahal niya talaga. Siya na nagpagatas. Nakita na Diyos sobrang pagmamahal niya. Subukan ko nga. Pag sobra na ang pagmamahal mo, sa bagay na yan na magpapalayo sa iyo sa Diyos, susubukan ka ng Diyos yan. Pero hindi mo pala alam na once nasubukan ka na sa bagay na yan at naitawid mo yan. Pag naitawid mo yan, kapatid, matinding pagpapala yan. God the Father giving His Son is the most painful offering. Si Jesus Christ. Isaac is a type and shadow of Jesus Christ. Kaya, no doubt, the highest expression of love is giving. Yun ang pinakamataas ng love, yung pagbigay mo. May isang pastor dito, Malakay 3:6-10. Binasa niya, God is love. Ano yung connection niyan, pastor? Wow, hindi niya na-gets. Because the highest expression of love is giving. Kaya nakalagay dyan sa sobrihan. Now, Mark 12, maraming salamat. Talagang nagtugma ang encouragement dito. And Jesus sat over against the treasury. Sige, basahin natin, Brother Romeo. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman.
Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. 42. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. 43. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabang yaman." 44. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya ang kanyang buong kabuhayan. Okay, itong magandang kwento, ano? Related to that, na nabasa ni Sister Cecil, sa Bible, pa nag-test talaga about giving, faith, laging ginagamit ng Panginoon, widow or fatherless. Yung mga mahirap. Yun talagang ginagamit ng Panginoon. Sila kasi mga mababang uri. Nagbigay siya ng farthing, 2 mites. Alam niyo yung 2 mites? Yung copper na coins na napakanipis. Pinaka-less value sa lahat. Yun ang binigay niya. Pero tingnan niyo to. Bakit nasabi ni Jesus Christ yan? Kasi He sat over the treasury. Where is the treasury in the church? Saan? Pag nag-offering pala tayo, nandito si Jesus. Diyan ang Panginoon. At kanyang pinagmamasdan. Kadalasan pag may ginagawa, tinatanong ni Jesus Christ sa mga disipulo, sino sa tingin yung gumawa sa kanila ng tama? No, ganun ano? Pero ito hindi eh. Hindi sila tinanong. Sinabi, "You call this disciple and said unto them, Verily I say unto you," rekta na. Kasi alam niya, pag tinanong niya, magkakamali lang talagang judgment ng mga disipulo. Kaya marami nagkakamali ng judgment pagdating talaga sa giving. Okay? Ito painful offering ito. Masakit na offering ang binigay ng balo. Bakit? Bakit masakit? Ang binigay niya hindi pera. Anong binigay niya? Buhay niya. No? Buhay niya ang binigay niya. Doon kasi sa temple, parang alam niyo yung ducting ng mga aircon. Tapos may mga box yan dyan. Box. Tapos may ducting yan. Na parang trompeta ang korte. So noong unang panahon, walang pera na papel. Kailan lang yan na-invento. Yung pera ay mga coins. Kaya pag malaki yung value ng pera, malaki ang coins. At pag hinagis doon, malaki ang tunog. Ito mga hypocrites, sinisiguro nila na ipaparinig sa priest talaga yan. Pag diretso yan doon eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayo magpatunog ng trumpeta kasi ang korte niyan parang trumpeta. So yung babae, ano man ang hagis niya, walang tunog, copper eh. So ito mga rich people, they make sure na napakaingay ang kanilang gagawin pagdating sa offering. Lalo na pag may mga priest doon na nagsusupervise, nagpapa-impress sila. Itong kwento na ito mga kapatid, it shows to us as Christian kung anong attitude natin pagbigay sa giving. Pansinin nyo, kakaiba ang judgment ng Diyos. He has a unique criteria when it comes to giving. Regardless of quantity and quality, yung condition, yung heart, ang nag-equates. At higit sa lahat, ang judgment ng Panginoon ay ganito. He is counting what is left.
and not what is given. Ang iba kasi, nasabi kanina, nagbibigay sila kasi mayaman sila. Sobrang dami ang sobra. Samantala yung babae, nung binigay niya, walang tira talaga. Subukan nyo. Baka na mamaya hindi lang gatas ang mahulog, pati mga hotdog. Pastor, nakausap ko nga tuwing Sunday, ganito din daw ang kanilang nagpapakain sila pagtanghali. Wala, mga mahirap. Naku, wala tayong mapakain mamaya sa ating kongregasyon. Si mahirap din wala. Sumasakay sila sa tricycle. Pagsakay nila sa tricycle, ano kaya Lord papakain namin mamaya? Kawawa naman mga kapatiran, uwi ng gutom. Pagsakay nila sa tricycle, naglaglagan yung hotdog doon sa lupa. Sa sinusundan nilang tricycle, naglalagan ng hotdog, idihinto sila. Pinamulot nila at bigay sabi, sa inyo na yan, may dumi na Lahat, ang Panginoon, He can do everything para pakakainin ka. Tindi nga, si Elijah, uwak ang nagpapakain sa kanya. Ang uwak, napakadamot na ibon yan. Kahit anak niya, hindi niya pinapakain Kaya pag ang Panginoon magsampol, makikita mo yung kapangyarihan niya sa example pa lang. Jesus is saying, don't try to draw attention when you are giving money. Do not sound the trumpet. At itong tanong, when you give, who is your audience? Di ba? Are you giving for the praise of man or for the praise of God? Sige, tingnan natin ang kwento na ito. Sige nga, basahin natin. Verse 9, bumangon ka, pumaroon ka sa Zarepta na sakop ng Sidon at manirahan ka roon. Aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. 10, kaya't bumangon siya at pumunta sa Zarepta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. 12, sinabi niya, kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak, upang aming makain iyon bago kami mamatay. 13, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Okay, in short, nangyari ang mga bagay na ito. Pero, kakaiba, no? Meron doon balo na pinapunta siya ng Panginoon pa. Si Elijah. Kasi punta ka doon sa balo kasi pakakainin ka niyan. Pagdating niya pala dito, last meal na at mamamatay na sa gutom. At sabi ni Elijah, ito don't be misled. Kasi may kahawig ito na kwento, si Elisha naman. Si Elisha naman yung vessel na pinupuno na hindi nauubos. Widow rin yon. Okay? Kaya lang ito, woman of Sarifat ito. Widow of Sarifat. Okay? So, ganyan nangyari. So sabi niya, anong meron ka dyan? Ay, wala na nga Isang dakot na lang ng harina at konting langis. Pero pag niluto ko to, mamamatay na kami. Sabi ni Elijah, magluto ka, pakainin mo ako. May dumating kayo sa bahay mo na ganon. Wala ka nang magsaing ka, pero ako muna ha. Ano kayang gagawin mo?
Siguro sabihin mo, lumayas ka. Di ba? Parang with authority pa kasi si Elijah, no? Magluto ka, ako muna. At matindi, nung nagluto, kumain si Elijah habang tinitingnan siya ng mag-ina. Siguro kumakain si Elijah, nakatingin lang ang mag-ina. Ganun lang. Elijah, gusto niyo? Malamang ganun ang sitwasyon. Pero sinubukan sila ng Panginoon. Sa totoo lang, God can excuse her situation. Pwede siya i-excuse. Na? But, she never resist. Anong dahilan? Ano sa tingin nyo? Bakit hindi pumalag ang widow? Pinakain niya muna. Tayo kasi ang ating attitude ganito. Siguraduhin ko muna ang sarili ko. Bahala kayo dyan. Di ba ganon tayo? Pengi, konti, pero kailangan meron ako lagi. May safety ka. Di ba ganon ang attitude natin? Hindi, totoo, ganon tayo, di ba? Nagbibigay ka ng tulong, pero sinisigurado mo muna ang sarili mo. Pero dito, iba. Walang matitira sa kanya eh. Ikakamatay na nga eh. Pero bakit hindi siya nag-resist? Anong dahilan? Alam niyo kung bakit? Because God will never allow that we will not be blessed. Dahil yung kwento na yan, hindi para sa kanila, sa atin. Kasi ang kanyang ginawa, mga kapatid, is a blessing for us. A blessing for the church. Generation to generation. Walang Sunday na hindi pinipreach ito kahit saan kang church pumunta. Maaari hindi dito i-preach, sa ibang church ipipreach yan doon. 1,000 of years. Yung simpleng bagay, tinapay lang na kunti at kunting langis na natira. Ang effect niya, 1,000 of years. Nakita niyo mga kapatid? Kung may ginawa ka noon, 20 years ago, hindi nakalimutan ng Diyos yan kahit maliit yan, Brother Reb. Because what she did could be the benchmark for the future success of the believers. Hindi natin mabasa na sinuli ni Elijah. Hindi natin mabasa na sinuli ng Panginoon sa balo. Uy, so okay, excuse ka na. Kunin mo na lang. Okay ka na. Pwede rin gawin ng Diyos yun eh. Pero hindi niya ginawa. Kasi hindi mapagpala ang kwento pag ganun. Look closely. Ano na-obserbahan niyo? Ano nakikita niyo dyan? Ganda, no? Sabi ng Diyos kay Elijah, punta ka sa Saripat, doon ka manirahan, dahil inutusan ko na ang widow, I commanded her to take care of you. Totoo kaya yun? Kausap muna ng Diyos, darating ang tao ko ha, pakainin mo to. Ano kayo sabi ng balo? Ano kasi niswerte? Wala nga ako rito eh. Pero ganito yan, mga kapatid. Malamang ang Diyos nakiusap sa puso nito. Minsan, pag tayo rin magbibigay, prior to that, kinakausap ka rin ng Diyos. Di ba? Mayroon na rin. Kaya minsan ano kaya? Di ba nag-aagaw-agaw yan yung flesh at saka yung isip. Gawin ko, hindi. Gawin ko, hindi. Sayang naman. Gawin ko sa Diyos, hindi. Di ba naglalaban-laban yan? Sa mga maliit na bagay, sa maliit na oras,
Pero sa tingin mo, doon ka lang pwede, sa oras na konti na yan, God will acknowledge it. Huwag niyong gawing reason na pag Sunday may work ka. Alam niyo bakit? Sa lahat ng work, may day off wala. O anong day off mo kunyari? Magbigay ka isang day off. Sabado. O kunyari Monday. Kung totoong Kristiyano ka na namimiss mo ang Diyos, punta ka talaga sa church kahit Monday. Mag-worship ka dyan mag-isa. Lumuhod ka. Yun ang totoong namimiss ang Diyos. Kaya nga, hindi nagbigay ang Diyos kung anong tamang worship talaga, Sunday o ano, kasi alam niya, puso mo ang sukatin. Kung talagang sa Diyos ka talaga, love mo ang Panginoon, di off mo Monday, di wala ka Sunday, punta ka dyan. Iyak ka sa Diyos, manalangin ka, worship din yun. Pag talagang namimiss mo yung altar mo eh. Sana ang iba sa atin ay nandito sa gawain every Saturday. Hindi, nakakaya na kay pastor, parang 3 Saturday na akong wala dun eh. Baka may masabi. Pero dapat mga kapatid, nandito ka, hindi dahil sa bagay na yan, kundi dahil sa puso mo sa Diyos. Lahat ng bagay, tandaan nyo, kung anong gagawin mo, may future na effect sa'yo yan. Anong sabi niya? Thine alms may be in secret, and thy Father which sitteth in secret himself shall reward thee openly. When you are generous to God, o when you are generous, especially sa Panginoon, time will come, He will reward you. Tiyak ho yun. Tama ang sinasabi ng salita. Sige, ito testimony ko. 16 years old ako na convert, July 24, 1986. Doon ako na-baptize. After a month, tinuro sa amin yung tithing. Nung masimula na yon, nung naturo na, ang baon ko kasi dati 5 pesos. Yung pamasahe, 175. O times 2, balikan. Magkano na yan? 350. Magkano matira sa akin? 150. Yung banana Q sa TUP, 150 na eh. So, ibig sabihin, wala akong mabili sa pera ko. Kasi ang intermediate na, magkano na noon? 25 cents. Pero, ang 50 cents, araw-araw, nakatago. At pagdating ng Sunday, yung tithes ko, 3 pesos. Siyempre, ang 50 cents, galing yon sa 5 pesos per day. Pagdating ng Sunday, yung tithes ko, 16 years old ako nung malaman ko talaga, 3 pesos. Walang sablay. Walang sablay ho yan. Paano ako nakakain tuwing recess? Hindi ko nga alam eh. Pero hindi naman kami ng 1, 2, 3 sa mga nagtitinda. May mga nagtitinda kagaya doon sa labas. Ang nangyari lang minsan, nalilibre ako ng mga, siguro, classmate ko. Kasi, pag hindi siya manglibre, hindi siya makakopya. Knowledge is power. Makopyahin ko kayo, bili mo ako diyan. Utakan lang yan di ba? 3 years ho yan. Nung ako'y nag-graduate sa TUP, dinala kami rito sa Manila. Ninagay sa PAL. Nag-exam kami ng buong araw. 24 kami. Paghawa ko ng ballpen, Lord, pag ipasa mo ako dito, I promise to be the good supporter of the church. Nag-iisa ako sa Manila, ang mahal ng mga upa-upa, mga boarding house. Wala namang susuporta sa akin eh. Kailangan talaga, galingan ko to. Kasi pag hindi ko makapasa rito, wala akong allowance. Nung naipasa ko yung PAL, 50 pesos allowance ko per day. Ay, di pinasa kong exam, siyam na lang kami natira. Ibig sabihin, sa 24, siyam natira.
O Lord, so, hindi ko nakalimutan ng Diyos. Kahit ako'y walang simba-simba ng 3 years, yung aking tithes, andyan lang. First tithes, nagpadala ko ng electric guitar doon sa Bacolod. Magkano ang electric guitar dati? 1.5. 1991. Sipin mo kung gaano kalaking 1.5. Katumbas yan, parang 15 mil na siguro ngayon. At may pagkakataon, pumunta rito si pastor, nagkita kami. Binigay kong types, parang Melchizedek ba? Matindi yung niya po sa akin ng pastor kong higpit eh. Sabi, alam mo ba, brother? Binigay ka talaga ng Diyos sa amin. Wala kaming kapira-pira dito. Pero ako, okay na ako, supporter lang, ayos na ako eh. Dahil nung malaman na stable na ako, pinadala na si Pastor Alan dito. Kaya alam ni Pastor, may magsusuporta na. Ayun ang history ng ALJC dito sa Luzon. Na hindi ko alam na yung landing ko pala nung January 31, 1989 is the beginning of One God Faith in Luzon. Ito maganda. Nung nag-resign ako noong May 31, 2015, ang nakuha ko na pera sa company, 80,000 lang. Hindi nila ako binayaran ng 3 million. 3 million dapat eh. Bata daw kasi ako, 45 years old. Dapat kasi 55. So 80,000 lang, sick leave at saka BL. Yung 80,000, dahil wala kaming bahay, yung kubo dyan, siyempre ay medyo O yan, pinagawa namin ng bahay dito. Yun yung bahay nila ngayon. Pinagawa yan. Ang natira, 15,000. Lagot na. Lagot na talaga tayo nito. 15,000. Nung magawa ang bahay na yan, may natirang 15,000 sa ATM, nag-crusade kami doon sa Balili. Gamit yung 15,000. Naalala nyo? Nag-hamburger tayo doon. Yung Angel's Burger na may 1 At saka ang sesto ng Diyos, 15,000 gastos ko doon. Ubos ang pera ko sa ATM. Kaya na pagka-crusade, 26 ang nabaptize. Doon sa drum, binaptize. Nakita nyo, Okay lang, gumastos ka ng 15,000, kung milyon-milyon ang isang kaluluwa, yun ang kapalit. If you give to God, He will reward you. Financial breakthrough. That's the reward of giving. Hindi mo alam, nang ginagawa mo pala dati, tinitingnan na ng Diyos. At doon sa sinop mo, mapagkatiwalaan ka talaga, I will give you greater ministry. Kaya mga kapatid, that's the secret na gusto ng Diyos na gawin sa atin. Now, pumunta natin. When thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue in the corner, that they may be seen of men. Verily I say to you, they have their reward. 6. But thou, when thou prayest into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to the Father. Now, anong tingin yung the second secret that God wants for us? Sa our prayer closet. That's the second secret na gusto ng Diyos sa atin. Our prayer life. Ang lalim ng ating paglalakbay spiritually at ang pag-transform ng buhay natin is rooted in our time spent in a secret prayer. Yung prayer closet, mga kapatid, speaks of our focus to God. Alam niyo kung bakit? Kailangan mo mag-focus sa Panginoon kasi ang kalaban is attacking you always your prayer life. Tama? Laging ina-attack ng kalaban ang prayer life mo. Si Daniel,
was attacked by the enemies. Yung prayer life niya. Nakikita niyo, no? Kinasuhan siya dahil lang sa prayer life niya. Bawal manalangin. Nakikita niyo kung paano umatake ang kalaban sa prayer life. Kaya one of the best way to keep your public prayers honest is to keep your private prayer life intact. Now, are you ready? Okay ba kayo? Okay pa kayo? The real reason why people don't pray is not because they don't have time or busy. Alam niyo dahilan? Bakit hindi nagpipray ang tao? Hindi dahil wala siyang time. O dahil busy siya. But because, they are leading into pride for themselves. Thinking they need nothing and has a good income. That's the reason. Now you are thinking you can do things without God and everything is fine. Matindi ito magpatanggal ng panalangin ng tao. Kung mayroon man kayo maalala tungkol sa prayer ngayon, alalahanin niyo to. Amen. Itong pinakadelikado lahat sa atin. Sa ating prayer life is when God bless us. Pag ang Diyos nagpapala na, delikado na. Sobrang daming hari dito ng mga good sa Juda, sa sobrang pagpapala, nakalimutan nilang alituntunin ng Diyos. Prayerlessness is the greatest form of proudliness. Now we get complacent, naging kumpiyansado tayo, and stop seeking Him with all our heart. Tumitigil na tayo tinanapin ng Panginoon kasi okay naman. Tandaan niyo to. When we are weak with God, temptation is strong. Yun yung baka natatalo ka. Isa na sa sign na mahina ka na sa Diyos. When we are strong in our relationship with God, temptation is weak. Alam niyo ba ang nasyon na mga maraming prayer warrior? Sino nakaalam? The nation of prayer warriors ang tawag sa kanila. Nation of prayer warriors. Sino nakaalam kung anong nasyon? Sa ngayon, Israel, wala silang prayer warrior. Mga Judaism yan eh. South Korea. Mayroong church sa Korea. Tingnan niyo kung gaano kadami ang membro. Yung mga membro ng mga mega church, 20,000, 30,000 lang. Ito matindi. 700,000. Pag inipon natin lahat ng mga apostolic ngayon, may 1 million kaya? Parang ang hirap, ano? Ganun na kahina ang apostolic ngayon. Kasi more than 1/3 ng population ng South Korea is born again and prayerful. Sana itong ibalik natin mga kapatid nitong 2024. So kung maranasan na ang totoong acts na power. Ito talagang sinasabing unleash the power. Sana marami makarinig. Now when you pray fervently, you will be rewarded. Pag ikaw'y nagnalangin ng taimtim, pero alam niyo ba, ang result daw ng fervent prayer, minsan is sickness ang dahilan.
Nagiging fervent lang ang tao pag siya may pakiramdam. Prayer in secret has a reward. Naiwala ba kayo dyan? Na may reward when you pray in secret. Now, last week, yung nasabi ko sa inyo na testimony, nung nandito si Sister Ami, gumaling yun siya. Si Sister Maisy. Pero ako noon may sakit. Habang pinipray ko siya, may sakit ako. Nagkasakit kasi ako 1 year, na every 15 minutes, parang gusto mong umihi. Ilang pinuntahan kong doktor, pabalik-balik ako sa cardinal, yung nilagyan ng mga parang mga Vicks dito, ginanong. Ano ba tawag doon? Ultrasound. Sabi ng doktor, ba't nandito ka? Ewan ko yun ang kwan. Wala ka namang sakit Wala kong sakit daw. Pero ihi ako ng ihi. Mga kulang-kulang 1 taon. Nung na-pray namin yun, gumaling. Sunod na linggo, bago mag-service, load muna, di ba? Yung Panginoon, sino na naman kayang lalapit mamaya para ilihas? Paano naman ako? Paano ako? May sakit din ako Minsan, ganda na pag gano'n ang usapan sa Diyos, no? Pagaling sila, parang, they expect. Pero ako ay may ganito. Pero alam nyo, nung nanalangin ako ng ganon, pinagaling ako ng Diyos. Ibig sabihin, may reward talaga. Gumaling talaga ako doon. Kahit yung doktor na mga ano nangyari sa'yo? Iwan ko, gumaling Bakit? Sabi ko, power of the mind. At one time, nagkasakitan ako. 2 taon, 3 taon, napakahirap lumakad mga kapatid kasi may punit ditong loob. Pero pag tinignan mo walang sugat, pero ang loob niyan may punit. Kaya hindi ako makalakad ganun. Lahat ng klase ng sapatos yata sinubukan ko na. Yun yung panahon na umiikot ako sa buong Luzon. Sabi ko, Panginoon, paano ako makaikot nito? Ganitong pakiramdam ko. Ni-request ko yung buong kongregasyon. Sabi ko, i-pray niyo ako. Alam niyo nang pray nila ako, gumaling ako. Doon pa ako noon sa Taytay. Pero sabi ng doktor, hindi gagaling yan. Kasi hindi pala gagaling ang ganyang sakit. Ngayon, pag sumakit yan na sumakit, sir, tinutusukan na lang yan ng steroid. Kaya lang, after 4 months, sasakit ulit. Sabi ko, dilagot. Sabi ko, ay Panginoon, paano ko makaikot nito kung ganitong sitwasyon ko? Kaya alam niyo, pinagaling ako ng Diyos doon. You will be rewarded, mga kapatid, when you pray. Now, anong sabi niya? Moreover, sige, basahin nga natin, brother. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Okay, pag kayo nag-fasting, fasting ka, may mga ugali kasing tao, dapat malaman nilang fasting ako Ginugulo talaga ang buhok yan. Kasi fasting ako. Guluhin mo ba? Yung para mahalata na fasting. Hindi ganun daw yan. Sabi nga, ayusin mo sarili, maghilamos ka Sabi niya, sabi niya, ay, sige sa 17, nandyan. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Yan. Yun. Lagyan mo ng langis yung ulo mo. BB oil, tapos magsuklay ka. Di ba para medyo groom? Hindi yung iba, nagpapalata na fasting. Bidya nga, wala pa, hindi pa tinatanong, fasting ako. Kasi, para daw sa 18, nandyan. Upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong ama na nasa lihim, at gagantimpalahan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim Nakita na bagay. nyo, nag-aayuno ka, sa Diyos yun, hindi sa tao. Secret. So ano sa tingin niyo yung pangatlong secret na gusto ng Diyos sa atin?
3. Okay? Saints, always use your hunger to remind you about God and prayer. Because fasting encourage us to exercise self-control para matanggal mong sarili mo sa mundo na desire at distraction. It also serve means to seclude. Pag sinabing seclude, parang niwalay mo ang iyong sarili sa makamundong gawain. Dinideny ang gusto ng katawan. Ang katawan natin, sobrang daming gusto niyan. Pag maraming gustong katawan mo na hindi mo pala kayang pigilan yan, ang gamot dyan ay fasting. Yun ang gamot dyan. So, sa lahat ng mga nanginginig na sa mga multimedia, fasting ang gamot dyan. Sana. Fasting ang gamot dyan. Tingnan nyo to. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Ito yung kwento, mga kapatid, nung nakipaglaban sila sa Amalekites. Pag tinataas ni Moses yung kanyang tungkod, ano nangyayari? Nananalo sila. Pero pag napapagod na, ano nangyayari? Tandaan nyo to. Do you believe that sometimes what we do physically will affect our circumstances? Amen? Kaya kung anong ginagawa mo, sarili mo physically, it will affect your circumstances tomorrow, this week. Itong nangyayari. Bawat talo. Pero panalo. Fasting is one of the most powerful physical action that we can take and show to God that we are sincere. We are need to see changes and miracle. Lord, you afflict yourself. May hiningi ka sa Diyos, Lord. Kailangan ko ng kagalingan. Kailangan ko, Panginoon, ma-deliver sa bagay na ito. At alam niyo ba, ito, baka ngayon lang natin marinig, fasting is the birthplace of assignment. You can find your mission and calling in fasting. Ask it God for your ministry. Minsan di mo alam, saan ba talaga ako, Lord? Anong bang nararapat sa akin? So pag nanalangin ka, pag nag-fasting ka, i-reveal sa'yo ng Diyos. Alam mo, dito ka nararapat. It is the birthplace of assignment. No sense, we become stronger with God when we seek Him more. We became weaker when we seek Him less. Alam nyo, hindi madali ang pag-fasting. It requires sacrifice, but the powerful reward is worth. Tingnan nyo maigi kung anong kapangyarihan ng fasting na ito. Bago tayo mag-worship. Is not this the fast that I have chosen? Sige nga. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Yun. Di ba itong pinili ko na ayuno? Bakit? Itong dugtong, to loose the bands of the wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. Sige? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pamatok, napalayain ang naaapi at baliin ang bawat pamatok. Nakita niyo mga kapatid, pinili ng Diyos yung fasting na secret. Kasi ito lamang ang makapagpaalis sa iyo sa wickedness. Kung gapos ka, alisin ka ng Diyos dyan through fasting.
Kung feeling nyo napakabigat ng iyong mga yoke, yung guta na nakalagay sa inyong mga sarili, sabi ng Panginoon, I choose fasting in order for you to be delivered. And what is the reward of fasting, mga kapatid? Miracle. Shall we all stand today? Now, how we last depends on how we fast. Amen? Ang tibay natin, depende sa pag-fasting natin. Now, the three greatest secret na tinuro sa atin ng Diyos is giving, praying, and fasting. At Jesus is calling us today, please be engaged in these activities. Bakit? This activity get God's attention and favor. Tandaan natin mga kapatid, we have three strong enemies that attack our spiritual growth. Pride, lust, and greediness. But look closely, praying defeats pride. Fasting defeats lust. And giving defeats greediness. When you're having discipleship, when you're having outreach, when you're having evangelism, when you're having maintenance, it is not a secret. Because that is a public that we are doing. The greatest secret, giving, fasting, and praying. And everybody long for a reward? Amen? Lord, we need reward. What is amazing sa tatlo na ito? What I like most sa tatlo na ito, sila lang ang sinabi na may reward talaga. From Heavenly Father, there is always no reward for those who seek it from men. God's secrets convert to good, happy life, success, and miracle. Saints, victory are not won in public. It is in private. Before we worship, pakinggan niyo kung paano pagsunod-sunod ng Panginoon. Nung ginawa niya yung lupa, there be dry land, right? Nung ginawa niya yung sea, there be sea. At nung nagawa yung lupa, ginawa niya yung puno, right? Ginawa niya yung mga herbs. At nung ginawa ng Panginoon ang dagat, ginawa niya yung mga isda, mga whales. Tingnan niyo pasunod-sunod. But when God created man, He said, let us make man in our own image. Genesis chapter 2 verse 7, it says, and God made man, and He breathed it, and it became a living soul. So, tingnan niyo, Mege. Alisin mo ang puno sa lupa, yung lupa will still exist. Amen? Pero pag inalis mong lupa sa puno, hindi mag-exist ang puno. Pag inalis mo yung isda sa dagat, ang dagat will still exist. Pero pag inalis mong dagat sa isda, hindi mabubuhay ang isda. You need God in order to live. Because God created us sa Kanyang image. He gave the breath of life, mga kapatid. Kaya para mabuhay tayo,
We need God. Kailangan natin ng Diyos, mga kapatid, para tuloy tayo. Hallelujah. Maging malakas. We cannot live without God. But God is still God. Kailangan mo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kung mayroon ka man lapitan, itong pinaka-the best na lapitan, mga kapatid. Kung mayroon kang longing for reward, He promised reward. Pray for Tanawan Church na magiging magandang puso natin pagdating sa charity sa taon na ito. Maraming naghihintay ng tulong, ng support. Hallelujah. Higit sa aking